ito guys, ililipat ko na siya ngayon sa ating pressure cooker. So, ito kung makikita ninyo, may mga konting tabayan. Kasi sa mechado, masarap yung medyo may mga taba-taba siya. So, hindi ko na lahat inalis yung taba para mas malasa siya. So, siguro mga around 25 minutes lang natin siya kailangang i-pressure cooker. So, yan. Mas matagal na nakamarinate yung meat, mas masarap. Kasi talagang sisip-sip yung kanyang laman. Ay, tawag dito. Lasa pala, sorry. Yung lasa niya. So, ayan guys. So, gagawin din natin guys, isasama natin itong ating tawag dito. Yung kaninang pinag-marinate natin. So, ito siya. Ano ko lang kasi kanina yung mga buto ng lemon, hindi ko na siya sanang maigi. So, ito na siya ngayon. Then, saka natin siya lalagyan ng water. Siguro mga 1 liter. Okay. And then, lagay na rin natin ang ating star anise. Okay. So, yan. So, guys, ito na isalang ko na siya ngayon. So, hindi ko muna siya tatakpan. Kasi, hayaan natin muna siyang kumulo. Para pag umibabaw yung dumi na tinatawag nila, lalo na sa beef, kasi medyo mataba nga siya. So, tanggalin muna natin yon. Once natatanggalan natin lahat, saka natin itutuloy yung pagpe-pressure cooker nung karne. Para, once na ma-pressure cooker na siya, wala na siyang dumi. So, yun guys. A few minutes later. So, ayan guys, kumukulo na siya. So, pwede na tayo magtanggal nung sinasabi kong parang dumi. Nasa ibabaw lang naman siya actually. Ito, parang ganito. Ayan guys, so ngayon okay na siya. So pwede na natin siyang i-close. Sa gumagamit po ng pressure cooker, ingat lang po kayo kasi medyo delikado rin siya. So ayan, medium fire lang. So antayin lang natin siya guys na mag 25 minutes. So ayun. A few moments later. So, ito guys, wala na siya, hindi na siya nag-whistle. So, safe na siya ngayon na buksan. So, try natin i-check kung malambot na siya. I think guys, malambot na kasi nagpupusa na siya maghiwalay. So, ayan, ngayon, gagawin ko is, kukunin ko lang yung mga meat. Pero, huwag yung itatapon yung sabaw na itong pinagkuluan natin. Kasi, gagamitin natin siya mamaya after tayo mag-isa. Painit na natin yung ating kaserola.
pinapalambot natin yung kamatis. Sa kabilang pan, nag-init naman ako. I-fry lang natin yung ating mga vegetable. Ito siya. Okay. Hanguin ko lang. Yung potato. Kunin ko lang. Ngayon naman, dito sa ating mabilis na bawang sibuyas at saka kamatis. Tagayin natin ilagay yan. Konting halo-halo lang kasi malambot yung ating guys, ito kanina yung stock ng ating na pressure cooker. So, maglalagay lang tayo onti-onti. Then, hayaan na natin siya mag-simmer. Siguro mga 5 minutes. So, ito guys, simmer na natin siya. So, ngayon naman yung ating tomato sauce na ilalagay natin. And then, dagdagan natin siya ng konting siya ng ating pepper. Okay. Tsaka salt. Mix natin yung tomato sauce. So, ito guys, pwede na natin ngayon ilagay ang ating mga vegetable. So, yung ating potato. Yung ating carrots. Yung ating bell pepper, later na yan. Pagka na-reduce na yung liquid neto, then pwede na natin ilagay yung ating bell pepper. Low fire lang, pwede hindi siya So, ayan guys, hihintayin na lang natin siya. Okay na rin yung beef na niya. So, hintayin na lang natin na mabawasan yung kanyang liquid. Ayan sa baw. So, close ulit natin. A few moments later. So, ito na guys. Na-reduce na yung kanyang liquid. Ngayon, pwede na natin ilagay yung ating bell pepper.
And then, simmer na natin ng last 2 minutes. And then, okay na to. So, ito na siya guys, ang ating beef mechado. Sobrang tender ng meat. Yung kumakalas na siya sa buto. So, ayan guys, pwede na natin siyang i-off. So, guys, maraming salamat po. Thank you for continue subscribing in our YouTube channel, Arjac Escapades. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do. Please, sa mga nakasubscribe naman po, please watch, share, and like. So, hanggang sa susunod po nating video, ingat po kayo palagi and God bless.